nagwawala daw o nagagalit ang mga supporters at fans ng Kathniel at saka ng Kathden. Actually, mas marami ako nakita na Kathniel fans na talagang sobra-sobra yung ano nila, react nila sa pinilabas na balita ng ating kumare, kaibigan si Mama Ogie Diaz. Hinggil nga ito sa di umano'y source niya na nag-release sa kanya ng kwento na na meron siyang kaibigan na nagsasabi na itong mga panahon na to ay nagkakamabutihan na bilang magjowa, o yun ang ginamit na term sina Catherine Bernardo at saka si Lucena Mayor Mark Alcala. Siyempre naman, ang mga fans naman talaga ng kami rin, inalam din namin agad to ang ingay, no? Pangit. Mo siya. Medyo pasensya kayo kasi medyo luma na yung aking chung-chung. Siya, nag-static siya. So anyway, to cut the story short, nagsimula nga ito sa vlog ng ating kumaring Ogie, si Mama Ogs, na sabi nga niya, although hindi naman niya kino-confirm, basta ni-report lang niya na meron siyang di umanong kaibigan o source na pinagkakatiwalaan niya, na nag-relay lang sa kanya ng mensahe or ng balita na si Mark, yung Lucena Mayor na si Mark Alcala at saka si Catherine Bernardo ay magsyota na. Siyempre naman nga, sabi ko nga kanina, hindi naman umaapila, pero grabe yung reaction ng mga supporters ni Catherine Bernardo na nagpupush pa rin. Lalo na nga itong Kathniel at saka may ilang Kathden, may ilang Kathden rin ako, supporters na nabasa na kini-question nga itong binabalita ni Mama Ogie. Pero sabi ko nga kanina, hindi naman kinukumpirma, wala namang pinapakitang resibo si Mama Ogie na totoo nga yung binalita niya, kasi sabi niya according lang doon sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagchika. But anyway, discussion pag-usapan lang natin dito sa Bettable Channel, kasi itong si Mark Alcala, of all the timing, questionin mo yung mga kaibigan ko na, kasi marami rin po ako mga kaibigan. Actually, ang mga Alcala po dyan sa Lucena ay mga kaibigan ko dyan. Sa pangunguna yan ni na Wilfred, ni na Arnold, at mga pinsan nila, at mga kamag-anakan, mga iisang So, hello po sa inyo dyan. So, anyway, may mga kaibigan din tayo na nagkwento sa atin na sabi, alamin mo nga yan, Papa Ampet, kung dyan sa chika na wala rin ako din akong, sabi ko, ano ba balita dyan sa inyo? Kasi syempre, election time, lalo pat ngayong March na ay nagsimula na ang pangangampanya ng mga local candidates or mga politiko na tatakbo sa local positions, and nababahiran ng politika itong ganitong klase ng pagbabalita. Tapos, may mga, syempre, alam natin, si Mama Ogie naman, ang dami-dami rin naman niya talagang mga pinaputok na balita na talaga namang totoo, di ba? Totoong pinag-usapan, totoong controversial, iskandalos, etc., etc. Pero syempre, may mga ilan din namang ka-question ayon sa mga ibang nakakarinig sa kanya. And this time, iniuugnay sa kanya na parang ito kasi si Mark Alcala na mayor ng Lucena nga, is bukod sa naging estudyante niya sa kanyang workshop, yung may pa-acting workshop kasi siya. And parang naging friend din niya kasi parang kinuha ba siyang PR ba or something. Hindi kami sigurado, pero parang may ganung connection. Tapos syempre politiko, tapos political time, yun na, nagwa 1+1+1 na. And of all people nga naman na masarap sigurong kung sakasakali na ikabit sa kanya na magiging mas matagumpay siguro siya pag-uusapan siya sa showbiz ay si Catherine Bernardo. Kasi kung inyo pong maaalala, itong si Mark Alcala, napaka-pogi naman talaga nito, pogi, hank, tapos sinasabi nga isa sa pinaka mahusay na or pinakagwapo na politiko dito sa ating bansa. Plus galing din siya sa mundo ng palakasan, di ba? Bilang sa Lasal siya nag-graduate and galing sa pamilya ng politiko, yun na, inuugnay lahat sa kanyang pagkatao bilang politicians. The thing is, yun na nga ang timing pinag-uusapan. Tapos
si Mark, sa dinami-dami ng mga nakarelasyon niya ng mga celebrities mula sa showbiz, hindi ko na isa-isa ng mga pangalan hanggang sa sports. 'Di ba pinakahuli nga yun isang volleyball player, 'di ba? Although may mga artista rin siyang nakarelasyon. So, alam na natin yung galawan na parang sige, na hindi naman namin inaano hindi namin gustong laitin dito si Mark. But the thing is, kung susundan mo kasi yung paraan at proseso ng pagkakaroon niya ng mga karelasyon, quote-unquote girlfriends, ang pinanggagalingan lang na sector is yung showbiz at saka yung sports. And this time around, since ang naririnig namin dito sa mga kaibigan namin sa Lucena, matindi rin talaga yung nagiging laban niya dito sa politika sa ano, kasi parang this is his third or last term na yata ng pagiging mayor. So, lahat inuugnay doon. And natural din lang naman na itong mga tagahanga ni Catherine Bernardo, lalo pa yung mga naniniwalang si Catherine at saka si Alden ay may relasyon na. Although may mga naniniwala rin hanggang pelikula lang yun, hanggang sa kumita na nga ng 1.7 billion ang kanilang Hello Love Again. Kaya tapos na nga raw yung pag-iilusyon, may mga gano'n na gano'n. Habang yung iba naman na Kathniel fans, dahil nga po nabuksan na yung communication between the two of them nabuksan, meaning hindi naman siguro papunta dun sa relasyon ulit, but yung the fact na meron ng ugnayan, yung nag-hi hello na sila, may casual conversation, ayoko sabihin nag-iilusyon, but syempre nangangarap yung mga lalong original na mga tagahanga nila ni Daniel na magkakabalikan sila at ganyan. But syempre hindi yun ang pinag-uusapan dito, kundi yung reaction nga nitong mga supporters na ito na nagsasabing grabe naman itong si Mark Alcala, kasi lahat na lang daw yata ay gustong gamitin na para pag-usapan siya or masentro siya sa national media, considering na Lucena City yung kanyang kumbaga teritoryo at tinatakbuhan. Although sa mga oras pong ito, today is March 10 na binovlog po namin ito, is wala namang kumpirmasyon, wala rin naman denial, wala namang nagsasalita sa magkabilang kampo, kasi ang pinanggagalingan nga lang po nitong issue na to ay yung naging pag-vlog or pag-podcast ng ating si Mama Ogie Diaz, na ayon naman kay Mama Ogie ay na binalita lang sa kanya or isinare sa kanya ng isang kaibigan niya na nagsasabing yun nga na may ugnayan na si Catherine at saka si Mark Alcala. Though walang confirmation, wala rin namang hindi naman sinasabing yun na yung totoo or what. Kaya lang dahil nga sa sobrang alam mo naman natin na si Catherine ngayon ay parang isa sa mga celebrities natin sa showbiz na konting kibot lang ay pinag-uusapan, konting galaw, may issue, ganyan-ganyan. So, syempre, namamagnify, kumbaga lumalaki ng lumalaki. Tapos, hindi lang maganda nga kasi nga, nasangkot nga dito ang isang politiko na napakagwapo na may ini-aim or may tatakbuhang posisyon sa darating na local elections natin. Yun lang yung mga dito. Kaya lang, yun nga, medyo natatawa ako, and at the same time is nangangarag, kasi may mga marami rin talaga ako mga kaibigan ng mga Kathniel at mga Kathdan fans na kulang na lang siguro o maubos yung baterya ng telepono ko sa dami ng mga tanong nila kung ano daw ba totoo. At ako rin po dito sa Unbearable Channel ay magsasabi sa inyo na ang pinanggagalingan lang din po ng aking kaalaman tungkol sa issue na yan ay yung nanggaling po kay Mama Ogie na vlog. Yun lang, na sabi ko nga ulit-ulitin natin, walang confirmation, walang nagsasalita sa magkabilang panig. And yet, nalalait nga itong nababash din si Mama Ogie kasi siyang nagpalabas. At lalong-lalong nababash, siguro dahil siyempre politiko nga, nababash itong si Mark Alcala kasi lumalabas na manggagamit siya, sinasamantala niya ang pagkakataon na may mga usapan na ganito na pag-uusapan ng pangalan niya. But the thing is, wala naman sa national level itong kandidatura ni Mark, kundi nasa local nga, kasi nga sa Lucena City po siya tumatakbo. But then again, yung mga taga Lucena dyan, hello po, baka po kayo may nalalaman na chismis, marites niya lang po ninyo sa amin. Pero ako, sa ganang akin, personally, hindi pa po ako kumbinsido na sa balitang yan na meron silang ugnayan or siguro friends na
alam mo yung bilang magkaibigan na babae-lalaki, pero yung magkarelasyon, hindi po siguro. Yun na lang nagagano ako. Kung yun ay ano, at saka wala namang masama kung maging sila, no? Binata naman si Mark, dalaga naman siya. At saka desisyon nila, lalo na desisyon niya ni Catherine. Yeah, di ba? At least magiging masaya tayo kung may muling nagpatibok ng kanyang puso at maligaya siya, di ba? Wala naman tayong doon, wala naman tayong pakialam doon, o wala naman tayong dapat pang himasukan doon. Pero yun nga lang po, sa mga panahon na ito, sa mga oras na to, wala pa pong kahit ano na reaksyon sa magkabilang panig, at lalong wala rin bang kumpirmasyon or denial na meron na nga silang ugnayan. Pumutok lang yung balita. Yun na nga, nabahiran lang ng hindi maganda kasi nga isang politiko ito na alam naman natin na nangangailangan ng atensyon, nangangailangan ng mga ganitong usapin para mas lumutang yung pangalan niya sa larangan ng politiko o politika. O, di ba? Hindi ako nakikipagpolitika sa inyo, ha? Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus. Nagpapasalamat sa lahat ng mga bagong subscribers natin, sa mga sponsors natin, lalo ng Ideal Vision, ni Dr. Jessica D, ang ating kaibigan dyan sa Ideal, ang mga doktora natin kaibigan dyan na magagaling talaga, lalong-lalo na sa branch nila dyan sa Ideal Vision SM Masinag, dito po yun sa Antipolo. And of course, kaya na sa Faces and Curves na regularly ay talaga namang lagi nakasuporta sa akin, Dr. Sheila Ricasata, Dr. J. Ricasata, si Dr. Pong Magtibay ng One Dental Clinic, si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, and ang Simas Philippines, ang mga kaibigan po namin ni Tita Telma Zuniga Rodriguez, na kahit alam natin na yumao na ang ating pinakamamahal na tita, nandiyan pa rin po kayo, laging umaayuda sa mga pangangailangan ng organization. Kay Colonel John Di Mayuga at sa lahat ng mga ka-team Unbettable, ang ako Bicol po na Ma'am Maylin ko at saka si Congressman Zaldi ko, sa Indupong Gabos na mga kapwa ko Uragon, Diyos maray na banggi po. Mabalos, mga kamarites ko sa Marites University, Kabulgar, Kahataw, ka-online, That Chronicle Philippines, at ano pa ba? Saan pa ba? Yun na, dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat po. Shoutout ulit sa mga kaibigan ko dyan, kina Soki Esteves, kina Lani Michel, kina Tetra, o diba? Kay Ma'am Bel Constantino, at marami pa pong iba. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabus, saying goodbye and thank you!